Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito tayo muna sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay ni Julius Babaw kasi nadamay. Nadamay mga kababayan sa kontrobersi ng kanyang in-interview na si Sara Diskaya. Ngayon, ang sabi dito sa balita ng PEP, nag-live si Julius Babaw mga kababayan sa kanyang programang Frontline Pilipinas sa TV5 sa gitna ng kontrobersya. Ako tingin ko, binakasyonan muna ni Julius Babaw sa kanyang programa. Baka ayaw siyang tigilan ng mga bashers. Kung wala naman siya wala naman siyang ginawang masama. Kasi nag-deny na rin siya tumanggap ng 10 million. Walang rason. Kaya lang baka walang rason na maapektuhan siya. Kaya lang baka yung TV5 yung naapektuhan. Baka kinausap mga kababayan si Julius, magpahinga ka na muna niya. Bakasyonan mo muna. Kasi mainit. Nadadamay pati yung TV5. Ano ba? Hindi malayo mga kababayan. Itong ating mga sinasabi, mga theories. Kasi siyempre, yung TV5, poprotect din nila yung kanilang credibility. Lalo't nasasangkot mga kababayan sa controversy. Yung isa sa kanilang personality, TV personality, magpalamig ka na muna niya. Di ba? Pag medyo malamig na, di balik ka uli. Ganon yan mga kababayan. Pero I think stable na rin po itong si Julius Babaw, pati si Christine Babaw. May sarili na silang may sarili na rin silang hanap buhay. Doon pa lang po sa sa kanilang Julius Babaw. Yung YouTube channel niyang Julius Babaw Unplugged. Saka yung channel sa YouTube ni Christine Babaw. That will be more than enough para maitaguyod ang kanilang pang-araw-araw na gastusin, more than enough. Baka nga po, hindi pa mag 1/4 ang sweldo ni Julius Babaw sa TV5 kaysa sa nakukuha niya sa kanyang YouTube channel. Wala ka pang boss, di ba? Sarili mong desisyon. So, ibigay ko sa inyo mga kababayan itong kwento muna. Yan Julius Babaw on leave sa primetime news program ng TV5. Sabi diyan, veteran broadcaster Julius Babaw wrote this caption on his Instagram post. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-unawa ng mga tunay na kaibigan. Ngayon, alam ko na kung sino kayo. God bless you all. Patama yon mga kababayan sa mga kapwa niya journalist. Malamang mga dati niyang kasama sa ABS-CBN na imbes kampihan siya sa gitna ng kontrobersy, idinikdik pa siya, idiniin. Ganun po talaga ang buhay sa mundo, sa politika, sa showbiz, sa media, kahit saan, kahit sa barangay. Ganun po, pag nasabit ka sa kontrobersy, sa mga iskandalo, yung mga akala mo, kaibigan mo, yun pala hindi. Di ba? Kasi po, yan ang natura ng tao. Yung iba niya nainggit. Kasi duda sila na talagang tumanggap si... Di ba? Duda sila, hindi sila naniniwala kapag deny mga kababayan ni Julius Babaw, pati si Corina, hindi sila maniwala na hindi talaga tumanggap ng 10 million. Bakit na niya? Sila pa yung inofera ng 10 million sa interview. Bakit kami hindi? May ganon mga kababayan. But anyway, that's life. Ganon talaga ang buhay sa mundo. Kaya kung pikon ka, ay talagang walang mangyayaring maayos, matino. At itong pag-live ni Julius Babaw, ang reading ko nito mga kababayan, para magpalamig muna. Di ba? At malamang sa malamang, ang ating theory, ang dahilan, baka yung management mismo ng TV5, yung nag-advise sa kanya, magpalamig ka muna niya Julius. Medyo mainit.
Di ba? Pag medyo kumalma na niya, yung issue dito sa 10 million na bribe na in-expose ni Vico Soto, pwede niya ulit tayo mag-usap. Pero magpalamig ka muna. So, hindi natin alam kung yung leave niya mga ilang weeks lang o baka medyo matagal-tagal. Tingnan natin. Ito, mga theory man lang natin, mga kababayan. Pwedeng mali man yung ating mga theories, mga possibilities lang. Based sa aking mga experiences, mga kababayan sa mainstream media, ganun talaga yan. Kasi galing ako sa mainstream media. Ang management po ng istasyon, inuuna man nila yung sarili nila, siyempre. Pag mabango ka, lagi kang nandyan sa prime time. Pero pag medyo mabaho ka na, parang politika din po, huyo ka na sa kanila. Ganon lang, mga kababayan. Pag hindi ka sanay sa kalakaran po, ay wala. Walang mangyayaring mabuti sa buhay mo pag, halimbawa, hindi ka marunong mag-navigate sa buhay. You should learn how to navigate in life. And it will not be a smooth sail. Rough sailing palagi ang buhay sa mundo. Yan si Ed Linggao ang pansamantalang pumalit kay Julius Babaw bilang co-anchor ni Cheryl Cosim sa primetime news program ng TV5 na Frontline Pilipinas noong Lunes, Agosto 25. Ngayong Martes, Agosto 26, si Lord de Vera naman ang humalili kay Julius. Ayon sa isang nakausap ng cabinet files, on leave si Julius habang iniimbestigahan at tinatalakay ng management ang isyong kinakasangkutan ng veteran broadcaster. You see? Iniimbestigahan siya kung totoong tumanggap ng 10 million. Usually, ang intensyon yan, mga kababayan, sa aking experience, iwan ko sa kanila, pero sa aking experience po, sa mainstream media, may jealousy na yan. Lalo't may sariling vlog, may sarili pong production outfit si Julius Babaw. Yung Julius Babaw Unplugged. O ngayon, dahil sa pagsingaw na yon na binulgar, in-expose ni Vico Soto na may 10 million, siyempre magsisilos yung company, yung TV5. May 10 million anya pala. Sinolo mo. Bakit niya hindi mo man lang hinati? Binigyan mo man lang. Pinasok mo rin sana niya kahit yung kalahati sa TV5. Sinolo mo. Malamang ganun po. Ang mga media companies po, siloso sa mga personalities nila. Media personalities. I must know kasi galing tayo sa loob. Kasi logi yung company na nagkinabang yung kanilang reporter. Wala mang lang share yung company. Sinulo. Di ba? Naalala ko nung correspondent ako ng DCRH dito, ang inaalaw lang nila na report, mga kababayan, yung mga crimes. Halimbawa, may barilan, tapos mga aksidente, traffic accident. Ayan, namimili sila ng reports na pwede nilang ipasok. Pag-interview po ng isang politiko, naalala ko, pumunta rito si Senator Rodolfo Biazon. Di ako, wala man akong mali siya. Kasi kami, kinikover mi naman. Pag may mga pumupuntang mga politiko dito, pag hindi pa man panahon ng eleksyon, kinocover namin, ini-interview. Kasi siyempre, that is, news. Kailangan man may pumuntang mga personalities. Pagkatapos, hindi alam ng publiko. Nang interviewin ko, mga kababayan, at i-file ko yung report, reject. Hindi na ako nagtanong. Alam ko na, iniisip nila, baka binigyan ako ni Senator Biazon ng kung ilang libo para interviewin. At i-report sa DCRH. So yun po, hindi na ako umulit na mag-interview pa ng politiko para mag-report sa DCRH. Lahat lang mga crimes, mga aksidente, yung masamang panahon, baha, pwede yan, walang problema. Kasi alam nila, walang lagay. Pero pag politiko, alam nila na nagbibigay. That's the usual kasi, mga kababayan na alam nila. Sa totoo lang po, wala man talagang binigay si
Senator Biason kasi hindi pa maniliksyon. Hindi na ako nagpilit. Because that is the policy para hindi magamit yung istasyon. Malamang ganon dito sa sitwasyon mga kababayan ni Julius Babaw nang sumingaw yung 10 million na sabi bayad sa interview. Siguro naniniwala yung management na may binigayan niya. Sinolo mo lang. Sunog ngayon, mga kababayan si Julius Babaw. Iniimbestigahan, habang iniimbestigahan at tinatalakay ng management ang isyong kinasasangkutan ng veteran broadcaster. Nadamay si Julius sa kontrobersyal na usapin tungkol sa contractors na sina Sara at Curly Discaya dahil sa kanyang panayam sa mag-asawa para sa Unplugged YouTube channel niya noong September 2024. Nagsilos na po. Diyan na niya, Mr. Maravillas, ang may advice mo kay Julius, mag-solo na lang siya para walang nakikialam kung anong direksyon niya sa buhay na gusto niya. Anyway, na-establish na rin niya yung kanyang pangalan. Hindi man siya nakilala sa TV5. Nakilala siya bilang Julius Babaw sa ABS-CBN. Ngayon, dahil po sa nagsara yung ABS-CBN, yung free TV nila, kinuha naman po ng TV5 si Julius Babaw. Baka nag-apply siya o usually pag mga kilalang tao na, halimbawa ako, dito sa amin kilala ako, once lang po ako na nag-apply ng trabaho sa radyo. Noong ako nasa college pa, noong ako reporter. After na ako magtrabaho na sa radyo, hindi na ako ulit nag-apply. Hindi man po sa pagmamayabang sa inyo, pinag-aagawan ako rito ng mga media companies, mga radio stations. Pinapirate ako po para lumipat sa kanila kasi may mga followers na akong marami. Ganon talaga, parang showbiz. Di ba pag nusikat ka na artista, yung mga production company, tulad ng Viva Films, Star Cinema, kukunin kanila. May kontrata. Sa amin, ganon din po. Kasi siyempre, dahil sa yung personality, nakakakuha sila ng mas maraming listeners or kung sa television viewers. Ang programa na malaki ang viewership, maraming perang pumapasok in terms of commercial ads. So ganun yan po ang operation ng media. Pero pag palaos ka na, paparetirein ka na nila. O kung by kontra ka, tulad dyan sa Manila, yan ang practice mga kababayan. Kung yung unang pinirmahan mong kontrata, halimbawa, 5 years, wala ng renewal. Ganun lang yan. O dito, baka alin si Julius Babaw, tapos may mga provisions doon sa kanilang kontrata. Hindi ka niya pwedeng mag-solicit ng commercial na basta-basta outside of our company. Si Julius Babaw may sariling channel sa kanyang YouTube. Pinasok ni Julio sa kanyang channel, hindi po sa TV5. May 10 million pala. Yan ang nasa isip ng TV5 kasi in-expose mga kababayan ni Vico Soto. Nasunog si Julius ngayon. Diba? Kaya minsan po, yan ang hindi maganda din sa may amo ka, may kakontrata ka. So possibly, ang choice ni Julius Babaw kasi kilala na rin siya, nag-establish na rin ng pangalan, mag-solo. Sila na lang ng kanyang asawa, si Christine Babaw, may sariling channel din yon. Kayang-kaya na nila. Kaya lang siguro, naisip ni Julius, tanggapin ko na niya yung offer muna ng TV5 kasi additional mileage din para sa kanya, yung mainstream media. Pero ngayon po, wala na. Ako nga po, hindi na ako nag-iisip ng magbalik pa sa mainstream media kasi dagdag trabaho ko lang. Tama po, nagagawa man natin. Yung dati nating ginagawa sa mainstream media, nagagawa natin dito. Sarili ko pa. Walang nagdidikta sa atin, walang sumisilip. Sumisilip sila para manood. Yung mga estasyon, kung saan ako nagtrabaho dati, nanonood sila sa akin. Pero yung silipin, yung buhay ko, wala silang paki. O, di ba? Sabi dito sa balita, ang pagkakadawit ng pangalan ni Julius sa nabanggit na usapin ang sinasabing dahilan kaya nagpapahinga muna siya bilang angkor ng Frontline Pilipinas. Karaniwan itong ginagawa ng News and Public Affairs Department ng lahat ng major television network para mapanatili nilang kredibilidad kapag may mga tauhan silang nasasangkot sa mga kontrobersya.
Pahinga muna. And later on, malamang, kung positive na talagang tumanggap si Julius at hindi niya ipinasok, sinarili niya sa kanyang channel, conflict of interest na siya. Malamang i-terminate yung kontrata at tuluyan ng mawala sa TV5 si Julius Babaw. Ganun lang yan. At tingin ko naman, mabubuhay si Julius ng sarili niya ngayon with the presence ng social media. Mas na pinapanood na ngayon mga kababayan yung mga social media vloggers. Mas sumisikat na kaysa sa mainstream. Hindi na uso yung mainstream. Di ba? Sa eksklusibong panayam ng cabinet files kay Julius noong Agosto 21, taasan niyang itinanggi ang mga hakaakang tumanggap siya ng 10 million pesos kapalit ng panayam niya sa Diskaya couple. Ikaw anya Mr. Maravillas, ano yung tingin mo? Tumanggap ba si Julius ng 10 million? Malamang tumanggap, malamang hindi. Pero sa akin po, sa aking pananaw po, kung tumanggap man siya ng 10 million para sa interview yon at ginamit niya yung kanyang Julius Babaw Unplugged YouTube channel, karapatan niya yun na tumanggap. Kasi pinopromote niya yung tao na tatakbo sa isang posisyon bilang mayor ng Pasig. So karapatan niya yun na tumanggap o hindi tumanggap. Walang paki doon yung kung sinong tao. Kasi buhay niya yun, di ba? At ang masama, kung nag-extort, nangutong si Julius, nag-offer po yon voluntary. Siguro ganun ang presyo ng pagkatao ni, sa tingin ni Diskaya. At saka multi-billionaire naman po si Diskaya, di ba? Si Diskaya nangailangan ng isang PR man na magpo-promote sa kanyang pangalan. Nakita niya si Julius na pwedeng mag-interview sa kanya. So, kung halimbawa, nayaran yung interview, discretion yun ni Julius kung tatanggapin niya o hindi yung bayad sa kanyang efforts na mag-interview. Kasi si Julius Babaw po, celebrity. Diba? Nakita mo yung mga interview ng mga celebrity, halimbawa kay Boy Abunda, kay sino yon yung isa? Tony Gonzaga. May mga marketing department sila po na kanya-kanya. Nagmamarket sila para sa kanilang YouTube channel. And they are paying taxes naman siguro. Operating as business. Ang gamit nilang platform, imbes yung free TV tulad ng TV5, uso na ngayon po yung social media. Social media yung gamit na platform. Kaya na pag-interview po sa isang kliyente with contract na bayad, importante, hindi mo dinadaya yung bayad sa'yo, declared mo rin sa gobyerno as income para may share yung gobyerno sa taxes. O diba? So you are operating a legit business. Ganun lang po. At tingin ko po, ang channel sa YouTube ni Julius Babaw, rehistrado po sa DTI at saka sa BIR. So walang problema doon. At discretion niya kung ang kanyang interview libre o may bayad. Kahit itanong po ninyo sa mga taga-media sa Maynila. Ganun po. And in fact, that is a policy. Only that, sarili niya ngayon sa Unplugged. Dati nasa ABS-CBN siya at ngayon nasa TV5. Ngayon, kung ang interview pinalabas linya sa TV5, hindi naman siguro po papayag yung TV5 na walang bayad sa kanila. Di ba pa? Hindi yun papayag kasi nag-operate din sila ng TV station. Nagbabayad sila sa kuryente, lahat-lahat. Sweldo ng mga empleyado, and siyempre yung kita nila. Ang tawag niyan mga kababayan, political ads. At kahit itong mga politiko, alam nila yan. Kahit si Vico Soto, alam niya yan. Nagkataon lang mga kababayan na si Diskaya, kalaban niya. Kaya lumaki yung controversy. You see? Pero pag eleksyon po, o kahit hindi pa kampanya, palapit ang eleksyon, that is the usual practice. Sinasabi ko po sa inyo kasi experience namin sa mainstream media. Dati, a year before the actual election po, nagpa-planning na kami. Nagmi-meeting kami sa mainstream. Tapos nagseset na kami ng policy. Sasabihin ng management, I must know kasi manager po ako. Yan ang order ng may-ari ng company. O simula ngayon, kasi political season na, bawal na yung interview sa mga politiko kasi gagamitin ka lang yan para makilala sila. Tapos magbibigay yan ng 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, depende sa kung sinong politiko ang nagbibigay. Usually, mga contractor siyang nagbibigay na may hawak sa politiko. Na later on,
yung mga kontrata, mga kababayan, kino-corner ng mga kontraktor kasi sila yung gumastos sa politiko. You see? So, kinikwento ko sa inyo ang reality sa mainstream media. So, kami, siyempre, nag-iingat kami na basta mag-interview. Kasi pagdududaan ka talaga ng management na tumanggap ka, dapat lahat ng interview may kontrata na yan. Yan ang katotohanan yan. Then pagkalipas ng eleksyon, pwede mo nang interviewin ng libre. You see? Kasi ang media mileage, mga kababayan, talagang binabayaran yan. Kahit hindi politiko, kahit yung mga malls na nagpapa-advertise, in-interview, may narinig kayo sa TV, in-interview SM, in-interview kung anong mga companies. Hindi man yan po i-interviewin kung walang bayad. Kasi ang media mileage, para maintindihan po ninyo, yan mismo ang negosyo ng mainstream media. Yung ipakilala kung sino yung tao, ipakilala kung ano yung produkto. Ang treatment niyan, parihas ng naririnig ninyong mga commercial ads tulad ng Jollibee, McDo, may bayad yan. 15 seconds, 30 seconds. That's the usual length ng commercial. Pero sa mga interviews po, may 5-minute interview, may 10 minutes, may 30 minutes. Ang iba nga po na mga politiko, mayayaman, bumibili sila ng mga slots. Nakita ninyo si Amy Marcos? May programa sa DCRH noon. Iwan ko ngayon kung mayroon ba. Hindi man po yan libre. Paid broadcast yan. Sinasabi ko na sa inyo para masanay na kayo. Kasi yan po ang hanap buhay ng media. At yung mga bumibili po ng media mileage, ang tawag dyan, na i-explain ko na sa inyo, media buyer. Kaya wag naman po sana na kundinahin ninyo si Julius Babaw. Naghanap buhay lang po yung tao. Kaysa naman mag-interview siya, mga kababayan, pagkatapos libre. Ginamit lang siya ni Diskaya niyan. Kasi hindi tumanggap, mga kababayan, si Julius Babaw ng bayad sa kanyang pag-interview kay Diskaya, tuloy ang kanyang flood control projects. Nagets na ninyo? Ganon din sa mga politiko. Mapa-congressman, mayor, senador, gobernador, vice-presidente, presidente. Tumanggap ka, hindi ka tumanggap ng bayad sa interview sa kanila, kung kurap yan, mangungurap ma rin yan. Tama? Pag kurap ang politiko, kahit libreng interview, mangungurap pa rin yan. Yan ang dapat nating maintindihan. So sabi dito, sa kabila ng paliwanag ni Julius, naging malupit ang ilang netizens na ayaw paniwalaan ang kanyang paglinaw at paliwanag dahil masasakit na salita at panghusga ang natatanggap niya. Ang tao, husgahan ka talaga. Si Jesus Christ nga po, na anak ng Diyos, sinusgahan. Pinago pa sa krus. Kaya kung makikinig ka sa mga sinasabi ng tao, ang importante, kalila mo yung sarili mo. Kung hindi ka hindi ka man nagpabayad sa interview, di naman ang problema doon. Halimbawa, kung tumanggap siya as bayad sa kanyang interview, desisyon niya yun. Di ba? Kung tanggapin ng tao as part ng kanyang hanap buhay, bilang isang vlogger, journalist sa Julius Babaw Unplugged, nasa sa atin na yan po. Ayaw na ninyo kay Julius, di wag na kayong manood. Kasi kung ang tingin ninyo kurap, wag na kayong manood sa kanya. Ganon lang po. O ngayon, si Carla Abellana may post tungkol sa garahe, car park ni Diskaya na parang car park ng mall. Yan Carla Abellana wonders about Diskaya couple's luxury car haul. Sabi sa kanyang post, sa kanila pala lahat yun. Nagtiping na kami dyan sa building na yan, sa Pasig. And as I was like, parang alam ko na kung ano ang business ng may-ari nitong mga tao. Nakashooting na daw siya. Siguro, yung kanyang production, siyempre naghanap ng location, sa location shooting. Ayun, nakapag-shooting na pala siya doon. At nang makita niya daw, alam na niya na kontraktor kasi ang yaman-yaman. You see, mga kababayan? Kaya ang dami na ngayon na gustong pumasok sa pagiging kontraktor. Kaya lang,
with the controversy kung kakayanin ninyo ang o, di ba? Ang maganda po, yung advice ni Ping Lacson, control your greed or moderate your greed. Wala mang problema po sa mga kontraktor sa limbawa, kumita sila. Basta't wag lang po yung dayain mo na yung proyekto. At ang pinakang worst dito, yung wala ng proyekto, guni-guni lang. Ghost projects, yun ang malala po. Pero bilang negosyante, bilang isang kontraktor, entitled ka po sa profit. Walangan man papasok ka sa negosyo na walang profit. Lahat po ang objective po, kumita. Wag lang po yung sobra-sobra. Kaya ang statement ni Ping Lacson, control your greed. Wag ganid, mga kababayan, na nilalagay mo na sa peligro mismo ng buhay ng ating mga mamamayan. Yung buong bayan na, kasi tingnan ninyo, konting ulan, lubog sa baha, ang iba-ibang lugar dito sa ating bansa. You see? O ngayon, sabi dito sa isa pang balita ng PEP, Sara at Curly Diskaya, minumulto ng pagpapakita nila ng yaman. Yan ang lesson yan. Hinabol na po ng BIR, pati ng Bureau of Customs. At sabi ng Customs, ang estimate nila, 1 billion po ang halaga ng mga luxury cars lang ni Sara Diskaya. Talagang nakakalula po. Nag-backfire po sa kanya lahat. Kaya, luxury car ng mga Diskaya aabot sa 1 billion sabi ng BOC. Be humble kasi. Be humble lang. Huwag magmamayabang. At yung pagdi-display ng kayamanan po, isa po itong napaka-importanting leksyon na dapat nating matutunan. Di ba? Huwag magyayabang kasi may mga matang nakamasid. Pag dinisplay mo yung yaman mo, lalo kung nasasangkot ka sa controversy, yung pagyaman po, hindi man kasalanan ang yumaman. Hindi man masama ang yumaman. Basta't maganda yung pamamaraan ng pagyaman. Hindi galing sa nakaw, hindi galing sa smuggling, hindi galing sa droga. Pero kasi may kasabihan tayo, in every great fortune daw, there is a crime behind. Tama ba? Pag sobra-sobra na yung yaman mo, great fortune, malamang there is a crime behind. Ang ibig sabihin niyan na crime, malamang galing sa nakaw, galing sa pandadaya, pwedeng pandadaya sa buwis, there is a crime behind. Kaya yumaman ka ng todo-todo. Tulad ng mga bilyar. Di ba? Lumampas na daw sa 1 million views yung interview ni Julius Babaw sa pamilya Diskaya. Mula sa 300,000 views lang, halos 1.4 million views na ngayon. Biglang nag-viral nang masangkot sa controversy yung pamilya Diskaya after ng suna ng ating Pangulo at papresko niya na napangalanan yung kumpanya, construction company ni Diskaya sa mga involved sa mga flood control projects po na anomalous at guni-guni. So sabi dito, napukaw ang interes ng publiko na panoorin ang panayam sa mga Diskaya dahil sa lantarang pagpapakita ng mag-asawa ng karangyaan sa kanilang tinatamasa. Tulad ng mga luxury car na milyon-milyon ang halaga buhat nang magkaroon sila ng mga proyekto sa DPWH. Ang kayamanan po nasa DPWH pala. Nang mag-DPWH daw sila, doon sila yumaman. Ang daming pera. Kaya yung utos ng ating Pangulo, i-lifestyle check mula sa ang lahat ng opisyal, mula sa lahat ng opisyal ng gobyerno, pero sisimulan sa DPWH. O di maganda. Yung video niya ni Julius Babaw, hindi niya dinilit po sa kanyang YouTube channel. Hindi tulad ni Corina, dinilit. Kasi kinuyog ng mga bashers. Pero si Julius Babaw, ang ginawa po, dini-activate niya yung comment. Inalis niya yung comment. Kasi lahat na mababasa mo doon, lahat mga negatibong reaksyon, basing po yung mababasa mo. Dini-activate ni Julius Babaw. Sabi dito, mukhang tama ang kanyang desisyon dahil nadagdagan ang ads ng video, pero wala nang pwedeng mag-iwan ng maanghang na komento. So yan po, ang media po nabubuhay sa political ads,
mga commercials. Kahit dito sa YouTube, bakit may kumikita sa YouTube vlogging ng milyon-milyon? Ang nagbabayad po, ang revenues galing po sa ads na pumapasok. So nasa advertising business ang media po. And that is a legit business ng media. Mainstream media man yan, na dati Tri-Media. Ang Tri-Media po yung radio, television, newspapers. Ang tawag niyan, Tri-Media. Ngayon po, Quad Media na po, parang Quadcom. Quad, kasi nadagdagan po ng social media. So habang nagdi-discuss tayo ng mga topics o nagdi-deliver ng news, yung mga reporters, announcers, pumapasok yung commercial ads. Iyon na nagsusustain ng negosyo, ng hanap buhay. And that is a legit business. And advertising business, mga kababayan, multi-billion business siya dito sa Pilipinas. Kahit sa ibang bansa, multi-billion business siya all throughout the world. Walang media channel na walang sponsor. Lahat siyang may sponsor po kasi may gasto sa operations. Kahit yung mga religious channels, hindi man yan pwede mag-operate na walang sponsor. Ang sponsor niyan, ang pera na pang-tostos, kung wala kayong nakikitang commercial, galing sa limos, tithes ng mga members. Ganun po. Kasi po, dito sa mundo, habang nabubuhay pa po tayo, kailangan natin ng pera. That is the reality. Sige nga, kung mabuhay kayo na walang pera. Di ba? Ayan lang po, mga kababayan, napaba yung ating kwentuhan. Atid sa inyo po ng ating sponsor. O, tingnan ninyo. Para mabuhay tayo ng marangal. Atid sa inyo nitong binibenta nating produkto online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gustong magnegosyo nito, mag-message na lang po kayo sa amin, sa messenger ko. Lagi nating tatandaan po, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.